Magandang araw po muli sa ating lahat. Muli po, ako po yung muling samahan niyo po sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayong araw to po. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming amang Diyos na pinakapangyarihan at pinakadakila sa lahat. Ama, magandang araw po muli. Maraming salamat po muli sa pinagkaloob niyo po sa aming araw na ito, Ama. Muli po, binalangin po namin na samahan mo po muli kami sa araw na ito sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng kaunawaan ng tunay na kahulugan ng pamula sa iyo, Ama. Samahan, protektahan mo kami, Ama. Salamat po. In Jesus' mighty, powerful name, Lord, I pray. Amen and amen. Yun. Nga po, no? Maraming salamat nga po muli. Ako po yung muling samahan nyo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayong araw. Ngayon po, no? Ang title nga ng pag-aaralan ng ngayong araw to yung Now na, kung hindi ngayon, kailan pa, no? Ganda po, ulitin ko po, no? Now na, kung hindi ngayon, kailan pa, no? Napansin niyo po, no? Mga nakarang buwan, linggo, araw, ang dahil po mga nangyayaring mga hindi po magandang mga pangyayari po, no? Sa paligid natin, no? Marami po ng mga namatay, no? Mga nasawi, no? Isa na po yan, unang-una sa Pampanga, nakaraan po yata, alam ko yung last month po yata yun, yung gumuho po yung 9-story building doon, mga 30 tao po natin na nasa din po, bigla lang po bumagsak yung building, ginagawa po, biglang bumagsak, tapos ang dahil po namatay, tapos nung nakaraan lang po sa Mindanao, no? Yung 7.8 na lindol, nasa 77 po yata yun, namatay na tao po doon, dami po, biglaan din po yung pangyayari po, no? Tapos nga po, pati po yung yung player po sa Ateneo, no? Namatay po sila, nanunod po sila, tapos po yung nakaraan po sa Tacloban, no? Yung mga estudyante, no? Pinagabaril ng kapwa nila mga minor na edad, diba po? Nangyari po, nung isang araw lang po, yung lindol po doon sa Venezuela, di ba? Ngayon po, dami na po yatang namatay, no? Yun po, no? Unapansin po natin talaga pong marami po mga pangyayari na biglaan po na nagiging sanhi po ng pagkamatay ng mga tao, no po. Kaya po, masasabi natin na talagang hindi po natin malalaman, no, kung kailan po tayo mamamatay, no. Hindi po natin alam kung anong dahilan, kung anong araw, pwede ngayon, mamaya, no. Hindi po natin alam, wala po nakakapagsabi, no. Ang Diyos lang po ang makakaalam, no, kung talagang kailan po tayo mamamatay, no. Kaya po, ang pag-aaralan nga po natin ngayon, no? Samahan niyo po ako sa ating pag-aaralan. Ito nga po sa Lucas 16:19 to 31 po. No? Ito nga po itong doon po kay Lazaro tsaka nga po doon sa mayaman. No? Nga po, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Basahin po natin yung kwento po. Basahin po. Samahan niyo po ako. Ito po. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nanggangalang Lazaro, natagtad na sugat sa katawan at nakahiga sa pintuan ng mayaman sa hangad na matapunan man lamang ng mumong na uhulog mula sa hapag ng mayaman. At nooy nilalapitan siya ng mga aso at ninilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling na Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, tatanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay mo nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan. Subalit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw naman ay nagnuhuro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makapupunta riyan at ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, Kung gayon po ang mga Abraham, pinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa taong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham,
Nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit na ang isang patay na muling nabuhay. Yun po, nabasa nga po natin, yung tungkol nga po doon kay Lazaro at doon po sa mayaman. No? Nga po, napansin po natin yung pagkakaiba ng estado ng buhay nila. Talaga po, nakita po natin si Lazaro. Po, sobrang hirap, no? Umaasa lang po siya. Sabi, mumo, yung mga natapon-tapon na pagkain no, sa mayaman. Naghihintay lang po siya. Tapos yung mga aso, di nila ang yung sugat niya. No? Nakita po natin kahirapan niya. Tapos naman po, no? Doon sa yung mayaman naman po, nakita natin talagang sagana sa pagkain, no? Daming mga pagkain. Pero nga po, no? May isang nangyari. No? Nakita niyo po, isang araw, pareho po silang namatay. Di ba? Pareho po silang namatay, di ba? Sabi nga po, si Lazaro, no? Dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Tapos na po si mayaman naman po, di ba? Ninibing. At ano nangyari? No? Pagkatapos ng nilibing, ito na po, dito mag-umpisa yung ating pag-aaral, no? Nga po, no? Mag-focus na po muna tayo dun sa mayaman, no? Tingnan natin kung ano po yung mga nangyari sa kanya, no? Nga po, di ba? Sinabi nga po, nilibing siya. Tingnan po natin yung mga nangyari pagkatapos niyang ilibing. Ito nga po, no? Basahin po natin dito sa Lucas 16:23-24. Sabi po ito, sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa gitna ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isausaw ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ito nga po, nakita po natin. Pagkatapos po niyang namatay, nilibing po yung mayaman at saan po siya napunta? Dito na po, no? Sa lugar ng mga patay, sa daigdig ng mga patay, no? At nakita po, sinasabi po ito, siya daw po ay naghihirap sa apoy na ito, no? Napunta po siya doon sa nagliliyab na apoy at asupre. Kaya po, dito pa lang po, nakita niyo po, pinapatunay na tunay pong may ikalawang kamatayan, di ba? Pinapakita po dito yung kahirapan, yung eternal death, no? Hindi po matatapos yung kamatayan natin sa physical na kamatayan natin. Ito po, pinapatunayan po dito na pagkatapos po natin mamatay din sa mundo, ito pa po, yung susunod na kamatayan, no? At naranasan nga po nung mayaman to. Napunta po siya sa daigdig ng mga patay, doon po sa nagliliyab na apoy, no? Puro paghihirap. Ito po, ayon nga po dito sa Pahayag 21 verse 8, no? Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklab-suklab na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Yun nga po, ito po ay sinapit nung mayaman. Nung namatay po siya, di ba, inilibing, napunta sa daigdig ng mga patay, sa nagliliyab na apoy. Ito po yung sinasabi dito, no, sa Pahayag 21. Tunay pong may pangalawang kamatayan. Ito, napunta po siya doon sa nagliliyab na apoy at asupre. Puro paghihirap po, di ba, sabi nga po niya, no, idampilan po yung, daliri, no, yung dulo ng daliri ni Abraham sa kanya, sobrang init nga po, no, sobrang hirap ng inaabot niya. Pero nga po, no, gusto ko lang po malaman nyo na hindi po napunta yung mayaman doon kasi kwento po na hindi po napunta yung mayaman doon dahil mayaman po siya, no. Hindi po. Mayaman ka man po kung mahirap. Kung tayo po yung nagkasala, no, yung pong sasapitan natin, no, lahat po na nagkasala, no, ay mapupunta po doon sa pangalawang kamatayan, no. Tingnan po natin, ano ba yung naging kasalanan po, di ba, nabasa po natin, di ba? Nakita na po niya, alam niya po, si Lazaro naghihirap, walang pagkain,
Di ba, naghihintay lang ng mga tapon-tapon niya, pero hindi niya po tinulungan, di ba? Hindi niya po binigyan ng pagkain, hindi niya inalagaan, di ba? Ang utos po ng ating Panginoon, mahalin po natin ang ating kapwa. Pero ano po ginawa niya? Pinabayaan lang po niya, di ba? Habang nagpapakasaya siya, sabi nga po, nagpapasasa sa lupa, di ba? Pinabayaan niya po. Yun po ang naging kasalanan niya, di ba? Kaya nga po, no, hindi po dahil mayaman, wala pong ano dito, walang pinipili, mayaman na mahirap. Kung nagkasala ka po, mapupunta ka po dun sa eternal death, no? Hindi po yun ang, wala pong exemption dyan, no? Mayaman ka o mahirap, nagkasala ka, lahat po mapupunta sa eternal death, no? Pero po, mamaya po, may ano yan, may binigay po na solusyon ang ating Panginoon. Pero mamaya ko na po sabihin yun, tuloy lang po muna tayo sa pag-aaral natin, no? Kaya po, pakita na nga po natin, no, na pagkamatay niya, napunta po siya sa daigdig ng mga patay, tapos nga po, naghihirap nga po siya, no? At hiniiling nga po niya na isawsaw nga po yung daliri ni Lazaro sa kanyang dila, no? Yun. Pagpatuloy nga po tayo dito. Ito naman po, no? Ay naman po dito sa Lucas 16:25-26, sabi nga po dito, ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa pa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan, at ang mga naririyan ay hindi nakakapunta rito. Yun, nga po, nakita po natin, sabi nga po ni Abraham, no, anak, nagpasasa ka sa buhay mo, di ba? Nung nasa lupa ka pa, lahat ng kasiyahan ginawa mo. Pero pagtulong dito kay Lazaro, hindi mo ginawa. Nakita mo, naghihirap siya, nagugutom siya, no? Hindi mo siya tinulungan. Kaya nga po, yun po ang dahilan, no? Yung kasalanan. Kasi ayon nga po sa Roma 6:22, di ba? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, di ba? Yun po, no? Hindi po dahil mayaman siya. Ulitin ko po, hindi po dahil mayaman siya. Dahil po siya ay nagkasala. At lahat po nagkakasala ay kamatayan po ang kasasapitin. Second death, no? Pero mamaya, sabihin ko nga po yung solution. Nagbigay po si Lord na solution para dyan, no? Nga po, no? Nga po, sinabi din nga po ni Abraham, no? Nagpasasa ka sa buhay mo noong nakaraan, eh. At ito po yung isang sinabi ni Abraham na napakaganda po, no? May malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan. At ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito, no? Sinasabi nga po dito, no? May harang na po sa pagitan nung nagniliyab na apoy at sa lugar po nila Abraham, no? Kaya ibig sabihin po nito, no, hindi na po pwedeng tumawid, no? Kung nando ka na po doon sa nagniliyab na apoy at asupre, hindi ka na po pwedeng pumunta ron sa lugar ni Abraham, no? Ito po ang patunay na po, no? Pag po tayo namatay, no, wala na po, hindi tayo pwedeng pumunta doon. Kung saan na po tayo, no? Kung tayo po yung nagkasala, no, tayo po yung nagawa ng hindi maganda, doon na po tayo, no, sa eternal death. No? Yun po, hindi na po pwede sabi ng iba, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Wala ka na po pwedeng gawin. Kahit ipagdasal, wala po siya, sabi nga po rito, no? Wala po tao. May harang nga po, may bangin, no? Kung ikaw yung namatay, sabi nga po, after death, judgment. Di ba? Judgment na, hindi na pwedeng, sige, wala mo sinabi dito, sige, hintayin mo na itong araw na to, pwede ka malipat dito, after 1 month, tingnan natin, baka pwede ka tayong inipat dito. Wala po sinabing ganun. Sinabi mo dito, may malaking bangin, may separation between doon sa nagniliyab na apoy at sa lugar ni Abraham, di ba? Nakikita po natin nga, kaya huwag po natin sabihin na pag namatay, pwede pang pumunta. Hindi po. No? After death, judgment na po. No? Uhusgahan ka na po kung doon ka pupunta sa eternal death o doon sa kasama sa lugar nila Abraham, di ba? Po, napakalinaw po dito. Sabi, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta dyan at yung mga nandiyan naman hindi makakapunta doon, di ba? Kaya huwag po natin isipin na okay na pag namatay ako. Pag naarasal naman ako ng mga tao dyan, hindi pa. No, sinasabi po dito, no? Hindi na po. May malaking bangin sa pagitan natin. Hindi ka na pwede pumunta rito. Pag namatay ka, no? Diyan ka na. At yung isa, doon ka na. Hindi na pwede maglipatan, no? Ano na po yung judgment? Yun. Napakalinaw po nito. Sinasabi po dito, no? Kaya po,
magpatuloy po natin. Ito po, sabi naman po sa Lucas 16:27-28, ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinapakiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ano po ito? Kita niyo po sinabi ni yung mayaman dito, sabi niya, para hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. No? Nararamdaman niya po talaga pagdurusa, di ba? Sobrang hirap, no? Kaya nga po, no? Pag talaga tayo namatay, tapos ito nga po, napunta tayo sa eternal death, talagang hirap pagdurusa, no? Ngayon po, iniisip niya po ngayon yung mga tatay niya, kapatid niya, no? Gusto niya po, na siya sabi dito na papuntahin doon si Lazaro upang balaan. Tingnan po natin kung ano po ang sinagot po ni Abraham sa kagustuhan ng mayaman. Dito po, sabi nga po nito sa Lucas 16:29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan, no? Sinasabi po dito ni Abraham, andun ni kasulatan, di ba? Yung kautusan, binigay ko na, no? Sinasabi nila sa inyo, basahin nyo, tingnan nyo, no? Malalaman nyo na, no? Parang po sa atin ngayon, no? Nandiyan na po ang Biblia, no? Binigay po sa atin ng Diyos upang basahin po natin, makita po natin ang katotohanan, no? Makita po natin gusto at ayaw ng Diyos. Pero, tanong ko po, binabasa po ba natin ang Biblia? Kung ginagawa lang nating display to, no? Dahil po nakakita, no? Ninunuan na, puro agyo na, ang dumi na ng Biblia, hindi mo na nababasa, no? Pero, hindi kayang hindi mag-Facebook ng isang araw, hindi kayang hindi mag-Messenger, Netflix, no? Pero ang pagbabasa ng Biblia, hindi man lang magawa kahit isang beses, kahit isang linggo, hindi man lang magawa, no? Kaya sabi po dito, no? Nandiyan ay kasulatan, makikita mo kung paano ka maniligtas, kung anong gusto at ayaw ng Diyos. Basahin niyo po, no? Ganun din po sa atin. Andiyan na po yung Biblia, makikita niya po ang katotohanan, di ba? Yan po ang gabay natin, ang ilaw sa ating mga paa, di ba? Gagabayan tayo niyan para hindi tayo maligaw. Pero, yan po, no? Magkaroon po tayo ng time, basahin ng Biblia. Maganda nga po, araw-araw, no? Ang ganda po ng story, mga mabasa mo sa Biblia, makikita mo po kung ano yung gusto ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kitang-kita po natin dyan. Pero, nga po, yun lang po nakakalungkot, no? Talagang yung mga Biblia po, nagiging palamuti na lang, nagiging display, natago sa mga drawer, no? Hindi na po nababasa. Yan po siya sabi dito ni Abraham, di ba? Kung binabasa nila yung mga Biblia nila, yung kautosan ni Moises, nalaman na po sana nila kung ano ang paraan upang sa kaligtasan. Nalaman na po sana nila kung ano yung ayaw at gusto ng Diyos. Pero nga po, no, yung po nakakalungkot hanggang ngayon po, no, marami po nagkasabi, hindi totoo ang Biblia. No, gawa-gawa na ng tao yan. No? Yun nga lang po nakakalungkot. Hindi natin mapipilit yung mga tao, no? Kasi nga po, nakikita na sa Biblia, parang sa amin, sinasalungkot kami nito. Kaya, pag hindi ka sa tao ka po kasi, no, pag hindi maganda sa kanila, nababasa nila, parang, hindi totoo yan, hindi totoo yan. Kaya iba, sinasabi nila, gawa lang ang tao yan. Kasi nasasaktan sila. Yun po ang maganda. No? Pag binabasa niyo yung Biblia, nasasaktan po kayo. Ibig sabihin, no, kinakausap kayo ni Lord doon, eh. No? Kaya okay po, masaktan kayo sa ng Biblia. No? Kasi gusto pong itama ng Panginoon. No? Gusto niyo po kayo itama. No? Once na nasaktan kayo sa pagbabasa ng Biblia, may mali, di ba? Kasi nga po, no, kung wala pong mali sa sarili niyo, binabasa yung Biblia, okay po yun. Pero once na nasaktan kayo, sabihin, may mali po sa iyo. At gusto po ng Panginoon na ayusin po tayo, no? Kaya napaka-importante po, basahin po natin Biblia. Araw-araw, ganda po, umagat gabi, no? Pag nilay-nilayan po natin. At makikita po natin ang katotohanan, di ba? Binigay po sa atin ng Diyos yan, hindi para i-display, no? Kaya nga po, I pray po, basahin po natin yung Biblia, no? Araw-araw. Yun po.
Opo, patuloy po tayo, no? Ito naman po, sumagot na lang po yung mayaman. Talaga po, ayaw magpatalo ng mayaman. Talagang palagi po siya may sagot kay Abraham, no? Ito nga po, basahin naman po natin sa Lucas 16 verse 30. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan, no? Parang may pag ano po yung mayaman dito, hindi. Mali, hindi po sapat yun. Parang ayaw po yung maniwala kay ano, no? Kay Abraham, hindi po, kailangan po, ano po, may nakita silang ano, patunay, no? Kailangan, gusto nilang, para tayo po, no? Gusto natin may physical na patunay, no? Hindi tayo naniniwala na sinabi ganyan, nabasa. Gusto natin palaging may physical na patunay, no? Pag walang, hindi natin nakita, hindi natin na-experience, ayaw po natin maniwala. No? Ngayon po, kahit sa Biblia nga po, no? Parang mabasa tayo, totoo ba to? Totoo ba to? Hindi, hanggang di natin na-experience, no? Ayaw natin maniwala. No? Gusto natin palagi may patunay, no? Para tayong, para pag iba, nagdarasal, sabi, Lord, bigyan ko po ng sign, no? So, pati lagi may sign, bago tayo maniwala, no? No, sinabi na nga pa, no, Panginoon sa Biblia, ganyan, gawin mo to. Hindi, Lord, bigyan ka ng sign. No, palagi natin gusto may patunay muna, no, bago tayo sumunod, bago natin gawin. Gusto natin, Lord, pakita ka muna ng ganyan, bago akong gawin to. Lord, alisin mo tayo bago gawin to. No, gusto natin palagi may physical na sign. No, yan po siya sabi dito nung mayaman. Pero, tingnan naman po natin ang sagot ni Abraham ito. Sabi nga po sa Lucas 16:31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ito nga po, sinasabi nga po ni Abraham dito. So, kahit meron pong ipakita na nabuhay dyan, di ba? Hindi mo sila naniniwala sa mga sinabi ko, wala rin kwenta yun, di ba? Tatalkura lang nila yan, no? Mabaliwalain lang nila yan, no? Kaya ito, napakaganda po dito sinabi, no? Sa huling-huli, no? Hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay, no? Tingnan po, no? Kung a-analyze niyo po itong sinabi ito, no? Naka-point po ito kay Lord Jesus, di ba? Alam po natin, si Lord Jesus, di ba po? Namatay at muling nabuhay. Pero naniwala po yung mga Israelita. Marami po hanggang ngayon po. Actually, hanggang ngayon po, marami pa po mga taga-Israel ang hindi po naniniwala kay Yesu Cristo, di ba? Hindi na sila naniniwala, no? Na siya yung tagapagligtas. Hindi po, marami po tao. Lalo na po sa Israel, marami po. At pati po dito sa atin, napakadami po hindi naniniwala. Mo, paano po nasabi? Alam po natin, oo, namatay si Kristo at nabuhay. Pero, naniniwala tayo, sabi natin. Kung naniniwala tayo, dapat sinusunod po natin siya. Dapat ginagawa natin gusto ng Panginoon. Pero hindi po, di ba? Kung tunay tayo naniniwala sa Kanya, dapat siya po sinusunod natin, ginagawa natin gusto niya, di ba? Pero hindi, kasalukatan po ginagawa natin. Kaya paano po natin nasabing naniniwala tayo kay Yesu Cristo, di ba? Yun po, no? O, minsan, okay nga, sa Holy Week, celebrate, di ba? Meron ginagawa, imbes na alalahanin, imbes na magpasalamat, swimming, outing, wala na po masama, no? Pero yung bigyan po ng pagpapasalamat ng Panginoon, di ba? Yung sa ginawa niya, di ba? Na? Yung magpapakamatay sa krus para sa atin. Yung po siya sabi dito, no? Kaya nga po, no? Tulad, tama-tama po siya sabi ni Abraham dito, no? Kahit man may isang patay na muli na buhay, hindi pa rin naniniwala. Dahil mismo po, kaya si Yesu Cristo, namatay at muling nabuhay. Pero napakarami pong hindi naniniwala sa Kanya. Paano po? Dahil hindi natin sinusunod ang Panginoong Yesu Cristo. Yung pong patunay na hindi tayo naniniwala sa Kanya. Kasi po, kung naniniwala tayo kay Yesu Cristo, susundin natin siya at gagawin natin gusto niya, no? Kaya huwag po natin sabihin, oo, alam ko, naniniwala ako kay Cristo, naniniwala ako sa Kanya, namatay siya, nabuhay. Pero anyan ka pa rin. Patuloy ka rin sa pagkakasala. No, ginagawa pa rin yung mga hindi maganda, no? Hindi ko naman sinasabing magiging perfecto po tayo, hindi tayo magkakasala. Magkakasala pa rin po tayo. Pero once na nagkasala ka po, no, mararamdaman mo yung pain, no? Yung pain sa puso mo, may conviction. Ganun po, pag nasa buhay po natin talaga ang Panginoong Hesus Kristo, no? Ang sakit aray pag nagkasala ka, hindi ka kaya dati
nagkasala ka, okay, nakapanloko na naman ako, okay, nakapandaya naman ako, okay. Pero ngayon, basta may magawa kahit konting maliit lang, may pain sa puso mo. Sorry po Lord, naghihingi ka ng tawad. Diba? Ganon. Kasi yung Holy Spirit nasa puso mo na, no? Yun po, ang sinasabi dito, no? Hindi po sapat na, oo, alam ko, ganyan, nandiyan si Jesus, nandiyan, hindi, dapat, may relasyon ka po dapat sa Panginoong Hesukristo. Diba? Hindi po pwedeng alam mo lang, alam ko nandiyan siya, ganyan, hindi po. Ang kailangan po ay tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Yan po, no? Kasi sabi po nga nito ni Abraham, kahit na mabuhay pa yung isang patay, di ba? Hindi naman maniniwala. Yan po, ito ang patunay. Kaya po, maniwala po tayo kay Hesukristo, di ba? Yun po, ito nga po, no? Kaya nga sinasabi ko po dito sa ating title, no? Nauna, kung hindi ngayon, kailan pa? Ito nga po, nakita po natin yung nangyari doon sa mayaman, di ba? Yun po, nagpasasa sa buhay niya, nagpakasaya siya, at ng isang araw namatay siya, nilibing, at pagmulat ng mata niya, kasama na po niya, nandun na po siya sa piling ng mga patay. No? Naranasan na po niya yung eternal death. No? Yung apoy na nagliliyab, sobrang napakainit, yung hirap, di ba? Wala na po siyang ibang pinuntahan eh. Wala mo sinabing pagkamatay niya, nagpunta muna siya dito, nag-establish siya dito, no? After 1 month, nagpunta siya. No, wala po. Wala pong ganun. Pagsabi, no? Pagkamatay siya, inilibing, at patapos, nahando na po siya sa dagdig ng mga patay, no? Kaya po, wag na po tayo magpa-petics dito, no? Okay lang yan. Pag namatay naman ako, bahala na sila. Hindi po. No? Napakahirap po. Sinabi ko nga po nung mayaman, no? Napakainit, napakahirap, no? Ayaw po natin maranasin. Ngayon lang po, napakainit, naka-jacket po ako, pawis ako, no? Titiis ko lang po, pero kung alam nyo, basang-basa ako ng pawis. Ito pa lang po, init na tayo. Ngayon, nung pa po, no? Talagang, nagliliyam na apoy at asupre, araw-araw na pahirap, no? Huwag po natin isipin, no? Na may ibang paraan pa, di ba? Ito nga po yung sinasabi kong solusyon kanina, no? Yung masabi ko kanina, lahat po na nagkasala, di ba? Nararapat sa kamatayan, eternal death. Pero nga po, sa kabutihan ng Panginoon, di ba? Nagbigay nga po siya ng solusyon. Ito nga po yun, no? Basahin po natin sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung sinasabi kong solusyon na binigay ng Diyos sa atin, di ba? Lahat po tayo nararapat sa kamatayan. Lahat po tayo nararapat mapunta doon sa nagliliyam na apoy. Pero hindi po ginusto ng ating Diyos, napakabuting Diyos, di ba? Dapat maamatay tayo. Ako, ikaw, tayo lahat. Wala pong tao na hindi nagkasala. Lahat po tayo nagkamali. Pero ganyan po ikamuti ng Diyos, no? Yung kaisa-isa niyang anak, di ba? Inahalin niya si Hesukristo, di ba? Pinagpapanuho, sinirang damit, pinagtawanan, pinako sa krus, namatay. Di ba? Hindi siya narapat niya, di ba? Pero niya mo, ginawa niya yun para sa iyo, sa akin. Di ba? Mahal na po tayo. Mahal po tayo ng ating Panginoon, di ba? Kaya po, tanggapin po natin si Hesukristo. Sumampalataya po sa Kanya, di ba? Upang tayo po'y maligtas, di ba? Di ba? Sabi ng iba, ganyan, sumampalataya. Hindi, kasi ibig sabihin po ng pagsampalataya, hindi po, oo, naniniwala ako, hindi po, ang pagsampalataya ay may pagbabago sa buhay. May pagbabago sa puso. Kasi sinasabi po ng iba, tama ba yan? Maniwala na ako. Kasi po, ang ibig na sabihin ng paniniwala ay tunay na pagtanggap. No? Tunay na relasyon kay Hesukristo. Hindi lang sa bibig. Hindi lang mumula sa bibig yung pagtanggap mo. O, kilala ko si Hesukristo, kaya tanggap mo. Hindi po sa bibig lang, kundi sa puso. Malalaman mo yan kung may pagbabago sa buhay mo. No? Yung po ang tunay na pagtanggap. Ikaw ay isang bagong nilalang na.
Kung tinanggap mo si Jesucristo, ikaw ay bagong nilang na, no? No? Hindi ko sinasabing magiging perfect tayo, magkakasala ka pa rin. Pero tulad ko sinabi ko kanina, once na nagkakasala ka, masakit na sa puso mo, mahirap na, no? Naiinis ka na sa puso mo pag nagkakasala ka, no? Yun po ang may tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo, no? Hindi po sapat yung sabihin mo lang, oo, naniniwala ako kay Jesucristo. Hindi po sapat yun. Kailangan po natin ng tunay na relasyon, no? May pagbabago sa puso mo. Hindi po ikaw perfecto. Inuulit ko po, baka sabihin niyo po, pati iba, ganyan pa rin. Opo, magkakasala pa rin po tayo. Hindi naman tayo perfecto. Pero once na nagkakasala ka, yun po, may conviction, may pain sa puso mo. Kasi nandiyan po yung Holy Spirit nasa buhay mo. Namumuhay na po ang Panginoon sa buhay, sa puso mo. Kaya nga, yung pain, yung sin, naaalis na, nagagalit ka na, no? Ayaw mo na ng sin, no? Tinatanggi mo. Hindi ka kaya dati na ang sarap magkasala, ang sarap kumuha ng kamalian. Pero ngayon, naagawa ka pa rin, no? Pero ang hirap na, no? Kasi nga po, inaayos ka ng Panginoon, no? Tinutulungan ka niya na maalis yung sin mo, no? Kaya nga po, no, sinasabi ko dito, no? Sumampalataya ka po. At ang tunay na pagsampalataya, makikita mo, may pagbabago po sa buhay mo, no? Nagiging mas okay ka na kaysa dati, no? Yun po. Kaya huwag po sabihin, oo, sumasampalataya, kilala ko naman si Kristo, alam ko siya, pero ganun pa rin yung buhay mo. Wala nangyayari, di ba? Wala nagbago, di ba? Walang pain sa puso pa nagkakasala ka. Yun po, check mo po yung kapatid. Malamang hindi ka pa tunay na sumasampalataya kay Yesu Kristo. Kaya po, no? Kita po natin yung kabutihan ng Panginoon dito, di ba? Imbis na mamatay tayo, imbis na papunta tayo sa eternal death, binigyan niya po yung solusyon. At ito nga po yun, si Yesu Kristo. Alam po natin siya, dumating sa mundo, di ba? Nakasama siya ng mga tao, pero ginawa ng mga tao na pinapako siya sa krus, namatay siya at muling nabuhay. Yun po ang ginawa niya para sa atin, di ba? Tanggapin po natin yung kanyang regalo, no? Libre regalo, yung grasya ng Panginoon upang hindi po natin sapitin yung sinapit po ng mayaman, di ba? Yung eternal death. Yun po. Muli po, nakita po natin dito sa istorya to, no? Talaga pong, no? Napaka-bilis ng pangyayari, no? Kaya nga po, pinamagatan ko nga po itong now na, kung hindi ngayon, kailan pa, no? Pagpatay ka na, wala ka na pong magagawa, pagpatay ka na, no? It's either mapunta ka na dun sa kumukulong apoy at asupre o sa piling ng Panginoon. Diba? Wala ka na pong magagawa. Huwag mo nang isipin na dito lang ako, pagpe-pray ako ng mga kamag-anak ko, wala pong sinabi dito. No? Wala pong sinabi. Kahit saan yung pumbasahin dito, wala kayong makikita. Diba? At sinabi, once na matay ka, diba? It's either mo sa kumukulong apoy at asupre o sa piling ng Panginoon. No? Wala ka na pong magagawa. No? Kaya nga sabi dito, no? Tanggapin natin, sumampalatayan ngayon pa lang po. Ngayong buhay pa po tayo, sumampalataya ko na po, no? Now na, kung hindi ngayon, kailan pa, no? Huwag ka na magpabukas-bukas, kapatid. Huwag ka na magpapetiks-petiks yan, no? Huwag po tayong gumayon sa mayaman na nagpasasa sa mundo. Pero nung namatay siya, doon po niya naramdaman yung pagsisisi, no? Huwag na po tayong magsisi. Dalawa po, no? Sinabi nga po, ito na po yung kasulatan. Basahin po natin, makikita po natin kung ano yung pwedeng mangyari sa buhay natin. Diba? Pag di natin tinanggap si Jesucristo. Kaya po, no? Ngayon po, now na. Now na. No? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ngayon na po. Now na. Now na. Yun. Ngayon po, maraming salamat po muli. At sinamahan niyo po ako sa ating pag-aaral ngayong araw. No? Muli po, bago pong ang lahat, tayo po muna yung manalangin. Aming Amang Diyos na pinakamakapangyarihan at pinakadakila sa lahat. Muli po, Ama, salamat po muli at sinamahan mo po kami sa aming pag-aaral, sa karunungan, sa wisdom na binigay mo sa amin. Ama, tulungan po na hawakan mo po, itas mo po ang puso na lahat mo ng mga nakapanood po ng video nito at lahat po ng mga tao, Ama, upang ngayon pa lang po, umaksyon na po sila, no? Huwag na po nilang hintayin yung kamatayan dahil nga po tunay po, wala na po kayo magagawa kung may patay na. Touch mo po ang puso nila upang tanggapin po nila si Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Muli po, Ama, maraming salamat po sa iyo. In Jesus' mighty name, I pray, we pray. Amen at amen. Yun po. Muli po, maraming salamat po muli at
sinamahan niyo po ako ngayong araw na ito, no? Muli po, I pray nga po na umaksyon na po tayo ngayong araw na po, ngayong oras na, ngayon na po. Unahin po natin, no? Ang Panginoon sa araw-araw, no? No? So paggising natin, mag-pray tayo. I-pray natin na i-touch yung puso natin para tayo papago, no? Ma-realize natin ma-experience natin yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin, no? Muli po, maraming salamat po ulit sa lahat. Salamat po. To God be the glory. Amen, amen, at amen. Thank you po.